Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong post ni Buknoy. Ayan mga kababayan, yung nasa ating screen. Ayan pa rin yung yung logo nila na sakit-sakit sa mata, sobrang makulay, maliwanag na malabo. No? Wag natin pag-usapan to. Wala na tayong magagawa. Hanggang dito lang kakayanan nila sa paggawa ng logo. Kumbaga wala yung kanilang creative team, ewan ko kung anong nangyari. Well, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, ito nakasulat dito sa baba. Sabi nila, TAPE Incorporated employees deadma sa bullying, bashing at pambabastos ng pro TVJ vloggers. At ito yung pinaka-caption mga kababayan, yan po sa ating screen. Basahin po natin. TAPE Incorporated employees deadma sa bullying, bashing at pambabastos ng mga pro TVJ vloggers. Deadma lang kami simply because they don't know the whole truth. Wala kaming magagawa kung talagang mga bastos at magagaspang sila. Yan ang tirada ng mga TAPE Incorporated employees sa kabila ng pagiging biktima ng bullying, bashing at pambabastos ng mga TVJ vloggers. Paulit-ulit ilang beses na naulit yung bullying, bashing. 1, 2, 3. Andito pa lang ako sa first paragraph, 3 beses na naulit etong bullying, bashing, pambabastos. Naman to Buknoy. Tila mga below the belt ang atake ng kabilang kampo sa mga empleyadong nagmamalasakit sa kumpanya dahil na rin sa panawagan ng TVJ na mag-shutdown na umano ang TAPE. Rumesba kumakailan ng mga empleyadong may puso para protektahan ng kanilang mga kabuhayan, ngunit sa halip na kaawaan ng mga ito, pinakita ng ilang mga pro TVJ vloggers ang kanilang kagaspangan. At sila'y pinatulan, binuli, binastos at binash sa kanila mga social media accounts. Mukhang kinukonsinte ng mga TVJ host ng ganitong klase at uri ng behavior ng kanilang mga supporters dahil mula't simula pa hindi nila ito sinasaway. Matatandaang noong nasa GMA pa siya sa interview ni Tito Soto sa social media program ni Nelson Canlas na updated ang mariing pagpoprotekta umano nito sa mga TAPE employees ang kanyang pakay. Ngunit itong Disyembre nang nakalipat na sa ibang istasyon na nawagan ng mga TV host ng shutdown at ito naman ay hindi maitatanggi dahil na rin may recordings ito. Salungat ito sa mga una nilang mga pahayag at napuno rin ng inconsistencies dahil na rin sa mga testamento at saloobin ng mga 95% na empleyado ng TAPE na piniling manatili sa bagong management sa pangunguna ng kanilang bagong presidente at CEO Congressman Romeo Halosos Jr. Congressman pa ba to? Si Romeo Halosos Jr. Diba wala na, hindi na. Laknay Bagoyma hindi na siya alam ko hindi na siya congressman kasi i-declare ng panalo yung kalaban niya. So sip-sip talaga si Buknoy Buknoy, masyado ka naman sip-sip CEO Romeo Halosos Jr. lang, hindi congressman. Pahayag ng karamihan ng mga empleyado nito, ngayon lang nila naramdaman na isa silang empleyadong pinahalagaan ng nakatataas. Wow Talaga lang Wedding Nagbago at gumanda ang mga sistema. Natatawa na lang ako dito sa pinagsasabi ni Buknoy. At tunay na gumanda ang pasweldo at mga benepisyo dito. Hindi gaya noon na para kaming mga robot. Sa kabila ng bullying, pambabash at pambabastos ng pro TVJ vloggers, piniling deadmahin na lamang nila mga ito dahil magfo-focus na lang sila sa pagpapaganda ng programa at maghatid ng tunay na tulong at saya. Nang may hatid ng ngiti sa mga manonood. Parang ito yung dialogue ni Paulo Contit ni Attorney Angas. Ito yung yung kanyang dialogue.
Talaga to si Procnoy, ginamit pa yung dialogue ni ano eh, ha? Ni Paolo Contis eh, programa maghatid ng tunay na tulong at saya nang may hatid ng ngiti sa mga manonood. Kami nandirito hindi dahil sa aming mga sarili. Makapasok kami araw-araw para sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit kami nandito. Kaya lagi sinasabi ni Paolo Contis eh. Akala naman niya naniniwala yung mga tao. Tila ang uling payag nila, they don't know the whole truth. Kaya naming panindigan ang aming kwentong taliwas sa mga narratives ng kanilang mga idols, referring to TVJ. Nagpalit titulo na rin ang programa last Saturday at patuloy pa rin ang kanilang mga mapaninang mga pahayag laban sa programa, sa tape, sa mga empleyado nito at maging sa GMA. Tila iisa ang kanilang hangaring mapabagsak ang tape. Kahit alam naman nating lahat na mayroon itong mahigit kumulang na 200 empleyadong umaasa sa pagkain sa hapag ng kanilang mga pamilya, may mga pinag-aaral at ang iba ay nagpapagaling sa karamdaman ng kanilang mga pamilya at kamag-anak. Nasaan ang mga puso ng mga ito? Kaya yung speech ni Boknoy. Eto lang naman mga kababayan Gusto ko lang maging malinaw tungkol dito sa sa empleyado ng tape. Meron akong pinuna na isang empleyado ng tape na nagsalita kasi siya laban sa TVJ. At sinisisi niya sa TVJ yung nangyari sa kanila dyan sa tape. Ang sabi ko lang doon, dapat hindi niya sisihin ng TVJ. Dahil unang-una, ang nangyayari dyan sa Tape Incorporated ay kasalanan ng mga employer niya. Diba, bakit mo sisisihin ng TVJ? Ang may kasalanan kaya kayo nagkaka-leche-leche dyan sa tape. Dahil dyan sa amo ninyo. Yan lang na sinabi ko eh. Tapos kung ano-ano sinasabi niya sa TVJ. Kayo ang unang nagsalita, kayo ang unang nanira. Ngayon pag sinagot kayo, sabihin nyo, bullying. Bashing na yon, pambabastos na yon. Pero pag kayo nagsasalita, hindi pambabastos. Pero pag sinagot kayo, sasabihin nyo, binubuli kayo. Ito longest pala ito mga to. Hindi ko alam yung iba ibang content ng ibang mga TVJ vloggers. Pero meron talaga ako isa. Yung babae tayo na empleyado na sinisisi nga itong TVJ. So ang sabi ko doon ay bakit mo sinisisi ang TVJ? Dapat ang sisihin mo ay yung iyong employer. Kasi may kasalanan ng lahat ng ito. Ito ng mga Tape Incorporated kung hindi nang imasok itong alusos dyan sa Itbulaga na pinamumunuan ni Tubiera, malamang ang ganda-ganda pa rin ng takbo sana ng Itbulaga. Pero dahil nga gusto mag-take over ng mga alusos, kung ano-ano na ang gusto nila mangyari. Gusto magbawas ng host, gusto nga bawasan yung ibang sweldo ng mga tao. Noon ba nung mga nangyayari yun, kayo ba nag-react? Yung empleyado na na pinansin ko o pinuna ko, nag-react ba kayo? Nung nagkakabawasan o gustong magkabawasan na empleyado ng mga host, magkabawasan ng sweldo, nag-react ba kayo? O nga lang kayo, naghihintay ko ano mangyayari? Diba? Hindi naman kayo nagsalita. So ano mga panahon na yon, nagkakagipitan na dyan sa sa Tape Incorporated, pero tahimik lang kayo. Ngayon umalis etong TVJ kasi hindi na nila kaya yung panggigipit ng mga lusos. At kaysa tanggalin yung ibang mga empleyado, ibang host dyan sa Itbulaga, nag-decide na lang silang umalis. At nagsamahan yung ibang mga empleyado. Yung ibang mga host nagsamahan sa TVJ. Kayo, mas pinili nyong manatili dyan sa Tape Incorporated. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ng iba, pinangakuan kayo na napalalakihin yung sweldo ninyo, dodoblin yung sahod ninyo, ipipermanent kayo. Kaya nanatili kayo dyan sa Tape Incorporated. So decision nyo yan Wala na mga kung may question dyan sa decision ninyo, nanatili kayo dyan. Yung inyong loyalty nasa tape. O di kaya nandyan kayo. Yung ibang mga nagsamahan sa TVJ, loyalty nila nasa TVJ. Ngayon, nagkakaproblema kayo sa Tape Incorporated.
Tapos sisisihin nyo itong TBJ. Noon pa lang may pagkakataon kayong sumama, ba't di kayo sumama? Kasi akala ninyo, itigil na itong TBJ. Akala ninyo mananalo kayo. Akala ninyo magtatagumpay itong mga lusos laban dito sa TBJ. Kaya nga kayo nandyan eh. Tapos ngayon sisisihin nyo TBJ. Tulongges pala kayo eh. Kasalanan nyo yan. Gusto nyo yan. Lahat ng nangyayari sa inyo dyan, kagustuhan nyo yan. Tapos magpo-post ka social media. Bibirahin mo TBJ, anong gusto mo? At tumahimik lang yung mga legit number cards? Siyempre sasagutin ka dahil mali yung yung accusation mo laban sa TBJ. Ngayon, nag-post ka. Tinira mo TBJ, sinagot ka. Ngayon sasabihin mo, binubuli ka na? Ikaw yung nag-umpisa. Ikaw yung nag-umpisa, ikaw yung una nag-post, sasabihin mo, pag sinagot ka, binubuli ka na. Binabastos ka na, binabash ka na. Anong klaseng katulongges sa inyo? Pinagsasabi mo. Alam mo sa totoo lang, ito kasing mga, kahit ito mga tape, everyday dependent na ito. Sila ang gagaling nila magsalita. Laban sa TVJ Defenders, laban sa mga legit number cards. Ang galing-galing nila magsalita. Itong si Kanguso nga eh. Sila, below the belt din magbanat sa TVJ, sa mga number cards. Tapos gusto niya mangyari intindihin namin kayo. Baliwalain namin yung mga pinagsasabi ninyo. Ganyan yung style ninyo eh. Babanat kayo, kapag sinagot kayo sasabihin nyo, binubuli kayo. Yung style ng pa-victim, ganyan pare-parehas yan pare-parehas. Yung mga vloggers niya nga, Tape Incorporated, yung mga Facebook pages, yung ilang mga empleyado, magsasalita kayo, babanat kayo, pag sinagot kayo, iiyak kayo, sabihin nyo, binabastos kayo. Yan yung yung pa-victim. Mga pa-victim kasi kayo. Kaya ito mga sinasabi na ito ni Boknoy na binastos daw, binuli daw, binash daw. Hindi ito totoo mga kababayan. Ako ito sabihin ko sa inyo, hindi ako nagsasalita laban sa kanino man kung wala akong nakikita na mali. Ibig sabihin, kapag wala akong nakitang paninira sa TBJ, sa legit number cards, sa Batang Maynila Toits o sa ilang mga TBJ Defenders, hindi pa ako nagsisimula ng issue, hindi pa ako nagsisimula ng topic. Pag may nakita lang ako na teka medyo mali, dyan pupunahin natin yan. Pero yung ako magsisimula, mag-iimbento ako ng kwento katulad ng ginagawa ng karamihan dyan sa mga tape everyday dependent, hindi ako ganon, hindi ko po ginagawa yan. Sumasagot lang ako kapag medyo iba na yung sinasabi nila. Dahil ayoko na meron silang mga mailigaw na mga kababayan natin. Kaya nga tayo nandito di ba? Kapag may nakita tayong mali, teka. Dapat yan mapaliwanag sa taong bayan na mali ang pinagsasabi na itong grupong ito o ng samahang ito. Pero kung tama naman, di palakpakan. Ganun naman tayo, simula pa Diba? Sa simula pa, ganun tayo. Sinabi nga natin, hindi tayo panatiko. Kapag may mali, punahin. O kapag tama naman, palakpakan. So, ito nga pinagsasabi ni Boknoy. Hindi po ito totoo. On my part, ayun lang siguro masasabi ko. Ewan ko lang sa iba. Pero kahit kailan hindi po nambuli ang Batang Maynila Toits. Ginagawa lang natin dito sa ating YouTube channel, sinasagot natin yung mga mali nilang mga paratang, mga mali nilang kwento, mga fake news na pinapakalat nila, yun ang sinasagot natin. Pero yung sinasabi na itong tulonggis na to, na tayo nang bubuli, kalokohan po yan. Mabait pa nga tayo napakabait pa nga natin Hindi ba nakikita yung bilog sa ulo ko?
At least yung bilog sa ulo ko nandito sa taas. Yung iba sa tape everyday dependent, yung bilog nandito. Nandito sa gilid eh. Wala dito eh. Oh. So yan lang po mga kababayan. Kalokohan po yung sinasabi na ito ni Buknoy. Ngayon, ganito na lang. Kung ayaw ninyong mabash kayo o mapag-usapan kayo, wag na lang kayo mag-iimbento ng kwento-kwento. Wag na lang kayo magsalita. Manahimik na lang kayo. Ha? Ayaw nyo palang binabash kayo, ayaw nyo palang sinasagot kayo, di manahimik na lang kayo. Di ba?